Ayun, to cut the long story short. Good evening, Kataladi. So for today's video, karinderya update muna tayo. Okay na, sara mo na. Sara mo na. Ayan. So, etong table dito na white, nawala na kasi dinala namin sa sementeryo. Stop na tinda kami sa tapat ng sementeryo. So, na-remove na namin to, and then yung tatlong table na maliliit, yan tinanggal na din namin kasi ginamit namin din sa pagtitinda nga sa labas. So, ito na yung gamit na ayusin. Yan. So, ito, medyo marami-rami pa naman to. Ayan. So, today is Tuesday and November 4, 2025. So may mga gamit pa dito panluto. Yung gasol pala, tinanggal na namin kasi ginamit namin. And then, ayan. Ito yung mga ibang gamit. Yung mga tira pa ako. Rice. Kataladi. So, ayun. Hindi na ako nakapag-update sa YouTube channel ko nung karinderya business na tinayo namin. So, ito yung magiging update doon. And hopefully hindi siya magiging last update ko pagdating sa small business journey namin. But sa karinderya business, siguro ito na yung magiging last update ko dito. So kung makikita nyo naman, nagliligpit na kami sa store. So ang kwento is isusunod ko na lang sa pinaka last video na kasi re-record ko pa yon. But for now, ito muna yung ginagawa namin. So naglilinis na kami ng pwesto, and then nagdi-dispose na kami ng mga basura, ng mga nagsasegregate na kami ng mga bagay na pwede pang gamitin or di-dispose na, and then itatago na yung mga bagay pa na pwede pang gamitin just in case pag nag-open kami ng karinderya or ng iba pang or magagamit sa ibang business or pwedeng gamitin personal. So yan, hopefully mapanood or matapos niyo yung video na to, and then magsasabi din ako ng mga reasons why kailangang isarado yung store. So hindi talaga siya kasama sa plan ang pagsara, pero kailangan namin gawin kasi kailangan. So ayun, ayan, nagliligpit na kami ng gamit dyan, and then nag-aayos na ako ng mga basurang naiwan and so on and so forth. So kailangan namin ayusin. So kailangan namin iwan yung apartment. Hindi naman kami na-required na linisin yung apartment or yung store na nirentahan namin. But siguro sa amin na lang yun na gusto namin na malinis lahat. So dyan, tinanggal namin lahat ng gamit, pinunasan namin lahat ng kailangan punasan, hugasan ng kailangan hugasan. Di kami nag-iwan ng kalat. So iniwan, paano ba? Dumating kami dyan ng malinis sa store or sa apartment, aalis kaming malinis. Yun na yun. So ayan na. So panoorin nyo nawa yung buong video, and then sa pinakalas, sasabihin or ikakwento ko na yung kung bakit kailangan namin siyang bitawan. Kahit ayaw naman namin, pero kailangan namin bitawan. So manood muna kayo. Okay, so short story lang. Before kami makapag-decide na i-close yung tindahan or yung pwesto,
hindi kami nakapagbukas for 3 weeks. Okay. Ang nangyari kasi, nag last day kami ng, hindi namin alam na ito yung magiging last day namin. Technically. So, ang pinaka last day namin na nagbenta kami is around October 10 ata yun. Basta Friday yun. And then, nilagnat na nung Monday hanggang sunod-sunod na yon. So inabot yun ng almost 2 weeks din. And then dong pangka third day na hindi kami nagbukas, dapat magbubukas na kami, pero nagkaroon naman ng opportunity na sumali sa bazaar. Kaya grinab namin yung bazaar, trinay namin yung 3 days na bazaar. Umukay naman, bumenta naman. And then after nun, 1 day lang yung pahinga, and then nagkaroon ulit kami ng opportunity na magkaroon or magbenta sa tapat ng sementeryo nung Undas. So grinab din naman namin. Okay naman din, kahit paano may kita din naman. And then so ayun, nag-decide na kami na bitawan yung pwesto, and then hindi na muna namin itutuloy. So maraming nangyari, and ayun, ikukwento ko dun sa pinaka last part ng video kung bakit napili naming hindi na ituloy yung pagkakalendarya or ganito nga, paglulutong ulam. Nakabalot na yung iuuwi. Hugasan. Ganito. So, pati yan. So, okay na yan dyan. So, pwede na yung iuwi. Ito. Yan. So, bukas ito na yung gagawin. Upuan, and then ventilador, lilinisin. Yan. Lilinisin na yan, and then babakwasin ito. Babakwasin na itong mga nakatik na. Ito, uuwi na to. And ito, linis na din to. So, ito nakakatawa. Ito, 15 pieces to eh. Ngayon, 9 pieces na lang. So, kinakain siguro after kumain. Ginagawang dessert kasama ito. Ito din nga to. Yung white na to. 20 pieces. Ilan na lang? 2, 4, 6. 6, 12. 2, 4, 6, 12. 15. So, nawawala yung 5. 5 na lang. Kasi yung 5, kinakain din. Ito din, 15 pieces to or 20 pieces. Ito na lang natira. Kung 15 pieces, nasa na to 11. So, nawawala yung 4. Ito ang matindi. 15 pieces to. 5 piraso na lang yung natira. Kinain siguro. Nasarapan sa pagkain. Kasama yung mangkok. Ito 20 pieces ng plato na to. Ilan na lang natira yun? 12 pieces ata yun. 2, 4, 6, 8, 10, 12 pieces. Yung 8 pieces kinain na din. Oh my goodness. Ila-live selling ko na lang to para bumalik yung pagbili dyan. Yan. So, okay na to lahat. Yan. So, ito, ibabox na lang yan. Okay na yan. Then, ito, babox na din. Ito, lagay na sa bowl, gravy yan. Okay na yan. Ayan, yung mga pwede na galit yan. Ito ang struggle. Yung freezer, kung paano namin dadalhin. Kasi, mabigat. Ayan. Ito, malinis na. Ito, tatanggalin na lang to, babaklasin na lang to. Ayan, mga yan. Kasi, kami lang ang tikit yan eh. Ayan. Then ito yung black na to, uuwi na din to. Yan yung mga ganito. Ito iuwi na.
So, time check, it's already 12:55 at andito pa din kami sa tindahan. Yan. Day 2. For our day 2, may rest back na kami. So, sa day 1 na paglilinis namin, hindi kami nakapag-hakot. And then sa day 2 na kami nakapag-hakot. So, ayan na. Tinulungan na kami na Kuya Netong, nila Ate Che, nila Camille para maghakot ng gamit. So, thank you. Kasi tinulungan lang kami. Huli niya na yan. Huli niya daw yan eh. Kasama naman sa mga bayan. So ayan na, wala nang gamit, konti na lang, ito na lang. Ito, and then yung freezer, and then ito, iuwi na lang ito. Mga upuan na lang, and then tubigan. Electric fan, and upuan din. Yan. So ito na lang, tatanggalin na lang ng mga yan. Yung mga design na yan, galing pang Mindanao. Malayo. Ito galing pang Mindanao. Ang layo pa lang pinanggalingan ng mga to. Ito. So, 1:30, hindi pa kami tapos nag-hot ng gamit. Pero ito na yung natira. Yan, babaknasin na lang. Yan, hindi na ito. Freezer, electric fan. And, yeah. Oh. Ito yung isa sa mga nakakalungkot na part dun sa paglilinis or sa pagtatanggal namin ng gamit. Kasi, nung inaayusan namin yung tindahan, tuwa kami nung naglalagay na kami ng mga, ayan, yung mga decorations, yung mga plan, like, yung plano na ganito ganyan, like, basta ang daming plans while dinidikit namin yung mga decorations na yan. And then yung mga decorations na yan from iba't ibang lugar sa Mindanao. Yung iba, hindi naman sa Mindanao, parang malalayong lugar din siya kinuha. Kasi hindi kami makakita ng mga ganyang style dito sa area na malapit. So, ayan. So, pinaghirapan talaga, pinag-ipunan, lahat ng nakuha namin doon sa previous company na pinasukan namin, nilagay namin dyan sa tindahan na yan. So, kaya habang tinatanggal namin yan, parang nakakalungkot kasi yung binuo or yung mga plinano hindi nasunod. So, pero hopefully may mga parating na mas maganda. Sabi nga nila, pag may nagsarang pinto, may magbubukas. Siguro may magbubukas na mas maganda, mas malaking opportunity sa amin, kaya nagsara yung tindahan. Yun na lang yung lagi namin tinitingnan. And hindi man maibalik yung mga pinuhunan namin, at least nakagain kami ng experience, and then nakagain kami ng opportunity na makita or magawa yung mga bagay na ganyan. Ayan yung last menu natin. Menudo. Anong date yung last menu natin? Pwedeng gaupa, baboy, okoy, egg, saka tokwa. Matanggal na yung black. Yan. Then yung mga design. And then yung lagay ng tubig. Nawala na lahat. Pati yung kalanan.
So, konting linis na lang. Good morning. So, today is yung anong araw ba ngayon? So, ayan, nakapagkakot na kami ng gamit. Yan. Ito. Yan. Ito. Yan, mga plato. And then, ito, upuan. Ito. And then, yan, yung mga kulay black na yan. And then, ito. Ito. So, ang balak dito is ayusin namin. Basta natin ito. Sige, lagay mo muna dito. Yan. So, itong mga plato, ang sinasabi ko nung una kong video, ang dami nito eh. Ito din, supposed to be ito pang Andy Rice. Ito yung original plan. So, pang Andy Rice to, and ito pang regular orders. So, habang nagbebenta nga, hindi nga nasusunod yung plan kasi nga, hindi naman afford nung nasa paligid yung pinibenta or ibibenta namin. So, naging X yun. Ito. So, hindi naging Andy. So, ito lang nagamit namin. So, ito. Nagamit lang namin pag kailangan lang. Then, ito naman is from Davao. Dapat ito ay dito isi-serve yung mga whole chicken. Ayan. Hindi din nangyari na nagkaroon kami ng whole chicken kasi nga, namamahalan yung mga tao. So, hindi din natuloy ito. So, nakatambay lang to. Ito. And then, ito naman. Ito, yung mga design na to. Ito, in-order lang to from Mindanao. Zamboanga ata ito galing. Yan, basta to. Galing to doon. Ito. So, galing yan sa Mindanao. Pang design. And ito yan, in-order lang din to. Ito, hindi ko alam kung saan nanggaling yan. Saan order. Ayan, yung mga ito, lagayan dapat ng mga gravy. Yung sabaw, pero hindi nga din natuloy kasi hindi na tuloy yung unli gravy. Pero natuloy yung unli soup, pero unli gravy hindi na natuloy. Yan. Maraming gamit. Like yan. So, in-order ko to. Umaanda yan, natutulak yan. Hindi niya nasira na yan, yun. Lagayan ng sabaw and gravy. Hindi naman nagamit yung isa, pero nung trinay namin ulit, nasira na yung lagayan niya. May pang gamit yan. Meron pang natirang gamit sa tindahan, pero konti na lang yun. So, freezer. So, balak namin ayusin ito. Ito yung kusina. So, balak namin ayusin. So, marami pang gagawin dyan. So, hindi pa namin alam kung ano at paano sisimulan. Ayun yung mga gamit sa tindahan. Standby. Live selling niya namin yan. Yan. So, it's day 3. So, ito tatanggalin namin kasi ilaw namin to. And then sa labas, ilaw din namin sa labas. And then ito, uwi. So, linisin uwi. Ayan na. Good afternoon. So, ito. Natanggal ko na yung mga nakadikit dyan. Wala na. And then, ito yung mga marks na lang ng tape. Yan. Same as dito. May gili sa video. Ayan na lang siya. Konting-konti na lang yung tanggalin dito. Kasi, yung CR, nalinisin na malinis na ng CR. Yan. And then, ito kasi dinikip lang namin. So, hindi namin yan tatanggalin. Same as ito. Yan. Yung ito. Kasi pinalitan namin yan bago yun. So, hindi namin tatanggalin kasi wala naman paglalagyan.
Ito, ano na yan, kasama na yan. Ito kasama din siya sa, so kukunin na lang namin ito, freezer, and then electric fan, and then the rest, iwan na lang natin. Itong walis namin, iuwi namin yan. Almost okay na, kailangan na lang ilipat yung ano, and then yung mga ilaw pala. And kayo sa amin yan, then yung nasa labas na ilaw, kukunin namin yan. So, eto sa CR, di na yung malalakas sa amin kung kaya na itong ilaw natin. So, iwan na lang namin yung nasa CR. Sabi kong puti-puti, ayun no. Nagtanggal kasi ako na yung nakadikit sa dingding. Puti-puti. So yun. Ayun na. So umulan. Today is November 9. Ayan, umuulan sa labas. So hindi kayo makapagkakot ng gamit. Ito nakasaksak pa ng freezer. So ang gagawin, hindi defrost muna yung freezer. Ayan. Para matanggal namin yung loob. And then, bunutin ko na lang dyan. Kasi, may mga laman pa sa loob. Mga karne pa. May yellow pa. May ano pa ba yun? Tapon na. Joshua. Ba't itong lagayan mo na? Plastic ko na tatapon. Tatapon na itong mga ano. Pero hindi ko alam kung kailan ko ma-upload itong video na to eh. Okay na yan. Mga gamit natin. Ayan, may mga ano pa ito. Yellow. Ang daan ba ito? May pang chocolate. Chocolate syrup. Ayan. And then, ito mga taba ng pato. May isda pa nga eh. Ayan, meron pang mga karne-karne yan. I-defrost lang natin and then, tsaka para mabuhat siya na mas mag-aakot. Yan na, natanggal ko na. Ito na. Ito ano to, atay ng baboy. Ito mga laman. Meron pang taba ng baboy. Ito mga buto-buto. Pang sinigang yan. Ito yung tatak. Mandura. Ang maganda dito, hindi siya agad nag-yellow dito. Unlike sa ibang freezer na agad mapuno ng yellow. Ito, sobrang light lang ng yellow. And hindi siya ganun kalakas sa kuryente. Nagkukonsumo lang ito na nasa 300 to 400. And then, ano, bilis na siya linisin. Ito, matatanggal lang namin yung yellow. Yung mga chocolates pa, chocolate syrup, caramel syrup. Dahon to ng kangkong ate. Dahon nga ng kangkong. So, kailangan na siyang i-spoon. Ayan na. Matanggal namin yung gamit. Ayan. Nanikit kasi siya. Kaya kami naglagay ng tray dyan kasi naglagay kami ng karne. Ang hirap tanggalin ng karne pag hindi naka-defrost. So, naglagay namin ng patong. So, it's day 4 na ng ating paglilinis sa pwesto. So, may rest walk ulit kami. Ayan si Tito. Bali, kakarga namin yung mga halaman sa labas. And then, yung ibang gamit like yung upuan na hindi namin mabuhat ng isang diretsuhan lang. So, ayan. So, ilalagay namin sa tricycle yung upuan, yung halaman, and then yung mga natirang mga tubig ng galon. Ayan. So, yung freezer naman, nakuha namin, hindi namin siya nadala ng time na yan kasi umuulan. So, baka mabasa naman. So, ang ginawa namin, kinagabihan, kasama naman sila Kuya Netong, sila Ate Che. Inano namin, hinakot namin yung freezer. Freezer na lang kasi yung pinaka nahuli na
naiwan namin. Doon nakapagpaalam naman kami sa may-ari ng apartment na iiwan muna namin yung freezer kasi hindi namin madala sa bahay kasi umuulan nga, baka mabasa. So ayan, so yan na yung pinaka last na hakot namin kasi wala na, tapos na yan siya. So hi, so good evening mga kataladi. So gabi na, it's around 11 p.m. Yan, tsatsa ako, Makoy Keys. So anyway, update. Siguro nagtataka kasi hindi na ako nag-update dun sa karinderya and sa kung saan saan, like yung about sa tindahan. So nag-decide na kami. So we decided na hindi na ituloy yung pag-rent dun sa tindahan. And dinapos lang namin yung hanggang November 9. So before November 9, around siguro mga November 3 onwards or 3 or 4 ganun, nag-abiso na kami dun sa may-ari na hindi na namin itutuloy yung renta. And ayun, inayos na namin yung mga gamit doon. Nilinis na din namin yung apartment, ay yung store. And then yung mga gamit inayos na din. Yung freezer dinispose na din. And then lahat inayos na namin lahat. And then nilinis namin yung apartment bago umalis, or yung tindahan bago umalis. And now wala pa kaming exact plan kung mag-open ba sa ibang area or or magbubukas pa ba yung pinaka karinderya. So nag-lasting kami mula February, May ang pinaka-start talaga namin. Pero February onwards kasi nag-open na sila tita, naglagay na ng mga kanila. Pero yung pinaka talaga na nandun na kami started last May, within this year lang din naman. So May 2025, June, July, August, September, October, November. Okay, so that's 6 months. Pero nasa amin na yung pwesto February pa lang. So February, March, April, May, June, July, August, September, October, November. So around 9 months din na nasa amin yung pwesto. Bakit? Hindi na kayang i-stay yung renta nung tindahan, tawag doon, yung pwesto. Kasi magkano binabayad sa pwesto, and then yung kinikita lang yung biglaan lang yung pagkasara na yun. So wala talaga sa plano yung isara yung tindahan. Pero before pa man nangyari yung pagsasara na yun, struggle na kasi yung last July, August, September, or around late August na ata, late week ng August pa, basta ganun, August, September, no? August, September, and second week ng October, medyo tagilid na yung sales. Sobrang wala, hindi na nasusustain yung renta, and then may mga bills pa. Kasi sa renta may babayaran ka pang tubig, kuryente, and then syempre may mga iba ding bills na kailangan bayaran. So negative na. Magtsatsaa lang ako.
So, ayun. Na-stop kami around October, kailan ba yun? Ayun. So, October 10, yung pinaka-last benta namin sa pwesto. Hindi namin ina-expect na yun na yung maging last kasi the next week kasi ng October 10, so 11, 12, Monday, 13, October 13, nagkasakit. Ayun, na nagkasakit, and the whole week yun nagkasakit. And then the next week naman, ako nagkasakit naman ako nun ng Monday hanggang sa hindi na naman nakapagbukas. And then basta tuloy-tuloy yung pagiging struggle dun sa so hindi namin nabuksan yung pwesto. Okay, so for 3 weeks na close yung tindahan, though yung 3 weeks na yon, yung may week na sumali kami sa bazaar, yun yung in-upload ko dito sa YouTube sa channel ko. So nag-upload ako ng bazaar experience namin. So meron kami sila 3-day na bazaar, and then noong November 1 nagtayo din kami ng stall dun sa tapat ng sementeryo. And then nakuha naman, kumita naman. So, in short, kumita. Pero hindi naman namin pwede yung kita dun sa bazaar ibabayad namin yung sa renta, kasi honestly speaking, wala naman talaga ng kinita yung tindahan. Wala nang kinita para sa renta. May kinita siya nung previous weeks or previous na mga pag-o-open namin, pero di ba nagkasakit kami, and then pinuhunan din namin yung dun sa bazaar, pero hindi kayang i-sustain yung kinita na yon pambayad ng renta. So and then isa pa sa reason namin, bukod sa mababa yung sales, kasi nga sobrang dami na nagbukas ng karinderya sa tapat namin. Isa yun sa mga hindi namin naisip, yung what if pag may nagbukas ng karinderya, or pag nagbukas ng kainan, or nagbukas na magbebenta ng ulam sa paligid, mag-stand out pa din kaya mga ganon. Siyempre, hindi naman namin kayang tapatan yung presyo na binibigay ng mga iba. Okay, so ayun, so instead na magbayad kami monthly ng kami lagi nag-aabono, so yan, we decided na lang na hindi tuloy yung pwesto. Kaya ayun, makikita niyo sa mga videos, o may nakita kayong makikita niyo sa video na to yung paglilinis namin ng tindahan, and then ganoon talaga. So hindi man na bawi yung pinaka puhunan doon, pero yung mga gamit naman nagagamit pa din naman namin, and instead sa mga plato, and then tinabi na lang namin yung mga plato, and then yung mga decorations na galing pang Mindanao decorations din galing pang Mindanao, so tinabi na namin yun, kasi malay natin may magbukas na bagong opportunity, or may makita magandang pwesto. Hindi naman kinukos yung opportunity or yung chance na magkaroon ng bagong pwesto, pero hindi pa siya yung pinaka-goal ngayon. So ang sa ngayon, we were planning na punta-punta sa maglagay-lagay ng pwesto sa iba. Tsaka ayun, to cut the long story short, nalugi yung tindahan. Hindi na namin tindahan. So nalugi ang negosyo. Wala na, so maghanap na ng trabaho.
So, mag-ano-ano na lang kami. Magta-try kami mga silog meals, yung mga pack meals, or mga basta yun, may mga Hungarian na yun. So, ganun talaga. So, kailangan nating harapin yun. Kaya kung ma-upload to, i-edit ko pa to. Ipapatsaa ka na lang. So, ayun. So, mag-focus na lang ako sa pagbablog. So, that's all for now. It's me, Mar. Ayun. So, meron pala akong ano dito. Yung mga may nag-comment na balak niya mag-open ng business na karinderya pag-uwi niya sa province nila. So, try niyo pa din. Kaya naman talaga baka mag-work sa area mo, sa target market mo. Yun. Walang imposible naman dun. Kailangan lang ng sipag, tiyaga, at nilaga. Bye.